Ang tunog ng pagsara ng sliding door sa balkonahe ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Napatigil si Elara sa pagtitimpla ng kape. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Mateo na nakatayo roon, hawak pa rin ang kanyang cellphone. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit, at nakita ni Ara ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang asawa, mula sa pagiging seryoso, pinalitan ito ng isang pilit na ngiti. "Good morning, mahal," bati ni Mateo, ang boses ay masyadong masigla, masyadong pilit. Hindi agad sumagot si Ara. Ibinalik niya ang tingin sa 2 tasang pinaghahandaan niya. Isang itim na kape para kay Mateo, matapang at walang asukal, tulad niya. At isang may gatas para sa kanya, mas matamis. Perpekto sana ang umagang ito. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa floor-to-ceiling na bintana ng kanilang kondo sa Yisi. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa mamahaling pabango ni Mateo na naiwan sa hangin. Lahat ay perpekto. Maliban sa mga lihim. "Sino ang kausap mo?" tanong ni Ara, sinikap niyang gawing normal ang kanyang boses. Wala," mabilis na sagot ni Mateo habang nilalagay ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. "Sa office lang." "Alam mo na, maagang tumatawag si Sir Anton." Tumango si Ara, ngunit isang maliit na tinik ang tumusok sa kanyang puso. Kilala niya ang boses ni Sir Anton, ang CEO ng kumpanya. At ang ibinubulong ni Mateo sa telepono kanina ay hindi boses ng isang matandang lalaki. Lumapit si Mateo sa kanya mula sa likod. Naramdaman ni Ara ang init ng katawan nito, ang pamilyar na bigat ng mga braso nito nang yumakap ito sa kanyang baywang. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. "Huwag mo na isipin yon," bulong nito, at ang mga labi ay dumampi sa kanyang leeg. "Ikaw ang umaga ko, Ara. Ikaw lang." Napapikit si Ara. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng pagdududa ay nawawala. Ang mga halik ni Mateo. Ang bawat haplos niya ay may kakayahang burahin ang lahat ng tanong sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang kilig na gumagapang sa buong katawan niya. Humarap siya at sinalubong ang kanyang mga labi. Ang halik ay mapusok at puno ng pagmamahal, gaya ng dati. Ngunit habang magkalapat ang kanilang mga labi, hindi maiwasan ni Ara na mapansin ang mga mata ni Mateo na bahagyang nakabukas, ang tingin ay malayo, tila may ibang iniisip. Tila isang anino ang dumaan sa perpektong sandaling iyon. Ito ang buhay nila. Puno ng mga ninakaw na sandali, ng mga lihim na halik. Isang kasal na walang nakakaalam maliban sa kanila at sa ilang lubos nilang pinagkakatiwalaan. Para sa kaligtasan mo, Ara, iyon ang palaging sinasabi ni Mateo. At naniniwala siya. Dahil mahal niya ito. Kinagabihan, maagang umuwi si Mateo. Isang bihirang pagkakataon. Nagluto si Ara ng paborito nitong sinigang. Habang kumakain sila, masaya itong nagkwento tungkol sa isang bagong deal na malapit na nilang makuha. Ngumiti si Ara, masaya para sa asawa. Sa mga gabing tulad nito, nararamdaman niyang sila ay isang normal na mag-asawa. Kinaumagahan, maagang umalis si Mateo para sa isang biglaang meeting. Naisip ni Ara na sorpresahin ito. Pupuntahan niya ang parking lot at lilinisin ang loob ng sasakyan nito. Isang maliit na bagay lang, pero alam niyang matutuwa si Mateo. Dala ang isang maliit na vacuum at basahan, bumaba si Ara. Ang amoy ng bagong katad ang sumalubong sa kanya pagbukas niya ng pinto ng mamahaling sedan ni Mateo. Napangiti siya. Sinimulan niyang ayusin ang mga papel sa passenger seat, mga dokumento ng kumpanya. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-vacuum ang sahig. Habang inaabot niya ang ilalim ng upuan ng pasahero, may isang bagay na kumislap. Napakunot ang kanyang noo. Maingat niyang inabot ito. Nang ilabas niya ang kanyang kamay, nanlamig siya. Sa kanyang palad ay isang hikaw. Isang kumikinang na hikaw na may maliit na diamante sa gitna. Maganda. Mamahalin. At hindi ito sa kanya. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Ang paghina niya ay tila bumigat. Pinagmasdan niya itong mabuti. Pamilyar ang disenyo. Ito ang uri ng alahas na isinusuot ng mga babaeng nakakasalamuha ni Mateo sa mga event ng kumpanya, elegante at may class. 1,000 tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Kanino ito? Bakit ito nasa kotse ni Mateo? Kailan ito nalaglag dito? Bumalik siya sa kanilang unit, ang hikaw ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada.
Nang dumating si Mateo ng hapong iyon, sinalubong siya ni Ara sa may pinto. Ngumiti si Mateo, akmang hahalik, ngunit umiling si Ara. Nawala ang ngiti sa mga labi ng lalaki. May problema ba, mahal? Walang imik na itinaas ni Ara ang kanyang kamay at ibinukas ang kanyang palad. Nakita ni Mateo ang hikaw. Sa isang segundo, nakita ni Ara ang gulat sa mga mata nito, isang hindi maikakailang pagkabigla. Ngunit mabilis itong nawala, pinalitan ng isang blangkong ekspresyon. Saan mo nahanap yan? Tanong ni Mateo, ang boses ay kalmado. Masyadong kalmado. Sa ilalim ng upuan ng pasahero ng kotse mo, sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig. Kanino yan, Mateo? Hindi siya tiningnan ni Mateo sa mata. Tumingin ito sa hikaw, pagkatapos ay sa kung saang bahagi ng pader. Ah, yan. Regalo yan. Para sa isang importanteng kliyente. Babae. Baka nalaglag niya kanina noong hinatid ko siya pabalik sa office niya. Parang sinampal si Ara ng paliwanag nito. Isang kliyente. Hinatid niya? Kliyente, ulit ni Ara. Anong pangalan niya? Hindi mo siya kilala, sabi ni Mateo, kinuha ang hikaw mula sa kanyang kamay. Itatago ko na ito. Baka mawala pa. Salamat sa paghahanap, mahal. Lumakad ito palayo, papunta sa kanilang silid, na para bang wala lang ang lahat. Iniwan si Ara na nakatayo roon, pakiramdam ay isa siyang hangal. Ang paliwanag ni Mateo ay puno ng butas. Ang pag-iwas niya ng tingin. Ang panginginig ng boses niya na sinubukan niyang itago. Hindi siya naniniwala. Gabi na at hindi makatulog si Ara. Nakahiga si Mateo sa tabi niya, mahimbing na ang tulog o nagkukunwaring tulog. Dahan-dahan siyang bumangon at pumunta sa sala. Umupo siya sa dilim, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang hikaw. Ang mga lihim na tawag. Ang mga malalayong tingin. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa mesa. Isang notification. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Dahan-dahan itong nag-load. Una, isang itim na kotse, ang kotse ni Mateo. Pagkatapos, isang lalaking nakasuit, si Mateo, gwapong-gwapo. Nakabukas ang pinto ng kotse, at inaalalayan niya ang isang babaeng bumababa. Ang babae ay nakangiti, isang ngiting matagumpay. Maganda. Elegante. Kamukha niya ang mga modelo sa magazine. Nabitawan ni Ara ang kanyang hininga. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Sa ilalim ng litrato, may isa pang mensahe. 5 salita na tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Kilalanin mo kung sino ang tunay na mahal ng asawa mo. Nanginginig ang kamay ni Ara habang hawak ang cellphone. Ang larawan sa screen ay tila isang tatak na nakapaso sa kanyang isipan, ang ngiti ng babae, ang pamilyar na kotse, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Mateo sa sala. Naramdaman na lamang niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Ara. Bakit gising ka pa? Ang boses nito ay malambing, puno ng pag-aalala na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay parang lason sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang humarap dito, ang mukha ay blanko, ang mga mata ay malamig na parang yelo. Ipinakita niya ang cellphone. Hindi na kailangan ni Ara na magsalita. Ang pagbabago sa mukha ni Mateo ay sapat ng sagot. Ang pagkagulat. Ang pagkataranta. Ang pagkawala ng kulay sa kanyang mga labi. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ara, nagsimula siyang magsalita, ang boses ay paos. Let me explain. Explain what? Halos pabulong na tanong ni Ara, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Explain mo ang hikaw. O itong litrato. Alin sa mga kasinungalingan mo ang uunahin mo, Mateo? Hinawakan ni Mateo ang kanyang mga braso, marahan ngunit desperado. Hindi yan totoo. It's not what it looks like. It's not what it looks like. Tumawa si Ara, isang tawang walang saya, puno ng pait. So ano ito, Mateo? Isang ilusyon. Guni-guni ko lang ba ang lahat? Ang babaeng yan, ang paghawak mo sa kanya. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong isipin? Nagbaba ng tingin si Mateo, hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. At iyon ang sumaksak ng malalim sa puso ni Ara. Ang kanyang pag-iwas.
Ara, please trust me, pakiusap nito, at sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Maniwala ka sa akin. Maniwala. Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Paano ako maniniwala? Binigyan kita ng pagkakataon, Mateo. Kanina, tinanong kita tungkol sa hikaw. Nagsinungaling ka. At ngayon, ito na naman? Anong gusto mong paniwalaan ko? Ang mga salita mo na walang katibayan o ang litratong nagsasabi ng lahat? Hindi makasagot si Mateo. Nakabukas ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumalabas. Tila ba nakakulong siya sa isang hawla na siya mismo ang gumawa? At sa katahimikan na yon, nakuha ni Ara ang kanyang sagot. Ang bawat segundong lumilipas na hindi niya itinatanggi ang babae, na hindi niya sinasabi kung sino ito, ay isang pag-amin. Isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang dibdib, na sinundan ng isang alon ng pagkahilo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang mundo ay tila umikot. Ara, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mateo, sinubukang alalayan siya. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya, itinulak palayo ang kamay nito. Tumakbo siya papasok sa banyo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagduduwal na bigla niyang naramdaman. Niyakap niya ang inidoro at doon inilabas ang lahat ng pait at sakit na nararamdaman niya. Nang matapos siya, nanlalambot siyang napasandal sa malamig na pader. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Narinig niya ang katok ni Mateo sa pinto. Ara, please. Buksan mo to, mag-usap tayo. Hindi niya ito pinansin. Ang tingin niya ay napako sa isang maliit na kabinet sa ilalim ng lababo. Doon niya itinatago ang mga gamit niya. Napansin niya ang isang kahon ng sanitary pads. At bigla, isang katotohanan ang tumama sa kanya na mas masakit pa kaysa sa pagtataksil na nakita niya. Kailan ba ang huli niyang dalaw? 1 linggo. 2 linggo. Mahigit 3 linggo na siyang delayed. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang isang maliit na kahon sa likod ng lahat ng gamit, isang pregnancy test kit na binili niya noon, just in case. Ngayon na ang just in case. Sinunod niya ang instructions na may pusong kumakabog ng napakabilis. Pagkatapos, inilapag niya ito sa ibabaw ng lababo at naghintay. Ang 3 minuto na iyon ay parang isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay isang pagdurusa. Nakatingin lang siya sa maliit na bintana ng test kit, nagdarasal sa isang resulta na hindi niya alam kung ano. At pagkatapos, lumitaw ito. Una, 1 linya. Pagkatapos, dahan-dahan, isang pangalawang linya. Malabo sa simula, ngunit unti-unting lumilinaw. 20 linya. Positibo. Hindi saya ang naramdaman ni Ara. Hindi kilig. Ang naramdaman niya ay isang matinding takot. Isang takot na humalo sa sakit na nararamdaman na niya. Humarap siya sa salamin. Tiningnan niya ang sariling refleksyon, ang maputlang mukha, ang mga matang namumugto, ang bahid ng luha. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa kanyang tiyan. May buhay sa loob niya. 1 piraso ni Mateo. 1 piraso niya. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan, isang pagmamahalan na ngayon ay nababahiran ng kasinungalingan. At sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang puso, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong uri ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng isang ina. Hindi niya palalakihin ang kanyang anak sa isang tahanang puno ng pagdududa. Hindi niya hahayaang masaksihan ng kanyang anak ang mga luhang ito, ang sakit na ito. Hindi niya kayang mabuhay araw-araw na tinitingnan ang ama ng kanyang anak at nagtatanong kung sino ang kasama nito, kung nagsasabi ba ito ng totoo. Kailangan niyang umalis. Para sa kanyang sarili. At higit sa lahat, para sa batang dinadala niya. Nang lumabas siya ng banyo, nakita niyang nakaupo si Mateo sa gilid ng kama, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang imahe ng isang taong talunan. Ngunit wala nang awa si Ara. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Hinintay niyang makatulog ito. Hinintay niya hanggang ang paghinga nito ay naging malalim at panatag. Tahimik siyang kumilos. Kumuha siya ng isang maliit na maleta mula sa ilalim ng kama, ang uri ng maleta na ginagamit nila para sa mga biglaang weekend trip. Ang bawat kilos niya ay maingat at sinadya, na para bang ang anumang malakas na tunog ay maaaring mabasag hindi lamang ang katahimikan ng gabi,
kundi pati na rin ang kanyang bagong buong determinasyon. Binuksan niya ang aparador. Naroon ang mga damit niya, katabi ng mga damit ni Mateo. Ang amoy ng pabango nito ay tila nakakapit sa lahat ng bagay, isang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kirot. Pilit niyang hindi pinansin ito. Kumuha siya ng ilang simpleng bestida, mga pantalon, at ilang shirt, sapat lang para sa ilang linggo. Walang magarbong damit. Walang anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng buhay na iiwanan niya. Habang nag-aayos, ang mga kamay niya ay dumapo sa isang seda na bestida, ang isinuot niya noong unang beses silang mag-date. Isang alaala ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan, ang tawa ni Mateo, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ng gabing iyon, na para bang siya ang nag-iisang babae sa mundo. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at isinara ang pinto ng aparador. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Sunod niyang kinuha ang kanyang wallet at ang passport mula sa drawer. Kinuha niya ang lahat ng perang na itabi niya. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit sapat na para makapagsimula. Hindi siya hihingi ng kahit isang sentimo mula kay Mateo. Nang halos puno na ang maleta, kailangan na lang niyang magsulat. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at panulat mula sa study table ni Mateo. Umupo siya sa sahig, sa liwanag na nagmumula sa siwang ng kurtina. Ano ang isusulat niya? Paano mo isusulat ang katapusan ng iyong mundo sa isang piraso ng papel? Pinilit niyang patatagin ang kanyang kamay. Ang mga salita ay lumabas, simple at direkta, bawat letra ay tila inukit ng kanyang sakit. Mateo, huwag mo na akong hanapin. Pinapalaya na kita. Maging masaya ka sana sa kanya. Ara. Hindi niya binanggit ang tungkol sa bata. Ito ang kanyang lihim. Ang kanyang lakas. Ang tanging bagay na tunay na sa kanya na lamang. Maingat niyang tiniklop ang papel at ipinatong ito sa una ni Mateo, sa mismong lugar kung saan dapat ay nakahimlay ang kanyang ulo. Tumayo siya at kinuha ang kanyang maleta. Bago siya tuluyang umalis sa silid, huminto siya sa may pintuan at lumingon. Naroon si Mateo, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na sa kanyang paggising, guguho na ang mundong binuo nila. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Tapos na ang pag-iyak. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto. Bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa isang bagong buhay na hindi niya pinili, ngunit kailangang harapin. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanilang kondo sa likuran niya ay ang pinakamalungkot at pinakapinal na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ang gumising kay Mateo. Inunat niya ang kanyang kamay, hinahanap ang init ng katawan ni Ara sa tabi niya. Ngunit ang nahanap niya ay ang lamig ng kumot. Agad siyang napabangon. Ara, tawag niya, ang boses ay medyo paus pa. Walang sumagot. Ang katahimikan sa kondo ay hindi normal. Masyadong malalim. Masyadong mabigat. Muli siyang tumawag, mas malakas na. Mahal? Nasa kusina ka ba? Bumangon siya at naglakad palabas ng silid. Walang Ara sa kusina. Walang nagtitimpla ng kape. Walang amoy ng almusal. Ang mga tasang ginamit nila kahapon ay nandoon pa rin sa lababo. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa kwarto, ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Doon niya napansin ang nakatuping papel sa kanyang unan. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ito. Binuksan niya. Ang mga salita ay simple, ngunit ang bawat isa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Pinapalaya na kita, Mateo. Maging masaya ka sana sa kanya. Nabitawan niya ang sulat. Napatingin siya sa aparador. Binuksan niya ito. Isang malaking espasyo ang naroon kung saan dating nakasabit ang mga damit ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito. Hindi ito makontak. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng buong lakas. Umalis siya. Iniwan siya ni Ara. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Napaluhod si Mateo sa sahig, sa tabi ng kama na dapat sana ay kasama niya ito. Dinampot niya ang sulat at binasa itong muli at muli, na para bang sa paulit-ulit na pagbasa ay magbabago ang mga salita. Ngunit hindi. Gumuho ang mundo niya. Hinawakan niya ang kanyang ulo, isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong sakit at pagsisisi.
Ara ni. Ungol niya sa katahimikan ng silid. Hindi. Hindi mo naintindihan. Ngunit huli na ang lahat. Wala na si Ara para marinig siya. Isang buwan. Isang buwan na ang lumipas, ngunit ang bigat sa dibdib ni Mateo ay hindi nababawasan. Ang bawat umaga ay pareho, gigising siyang hinahanap ang pamilyar na init sa tabi niya, at sasalubungin lamang ng lamig ng kumot at ng nakakabinging katahimikan ng kanilang kondo. Sa labas, siya pa rin si Mateo Del Fierro, ang makapangyarihan at brilanteng siye. Ang ngiti niya ay kasing kinis pa rin ang dati, ang boses ay kalmado at may otoridad. Ngunit sa loob, siya ay isang guhong gusali. Isang buwan na niyang ginagawa ang lahat para hanapin si Ara, ngunit para siyang isang multo na naglaho ng walang bakas. At sa bawat araw na lumilipas, kailangan niyang isuot ang pinakamahirap na maskara sa lahat. Mateo, you seem distracted. Ang boses ni Sabrina Montecillo ang pumutol sa kanyang pag-isip. Napakurap si Mateo, napagtantong nakatitig pala siya sa isang pamilyang kumakain sa kabilang mesa, isang mag-asawang masayang nag-uusap habang ang kanilang maliit na anak ay tumatawa. Mabilis siyang umiti, isang ngiting sanay na siyang isuot. Sorry. May iniisip lang tungkol sa company. Nasa isang mamahaling restaurant sila sa Makati, ang uri ng lugar na madalas dalhin ni Mateo si Ara para sa kanilang mga sikretong anibersaryo. Ngayon, ang bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng pangalan ni Ara, ngunit ang babaeng kaharap niya ay si Sabrina. Ang babaeng naging dahilan ng lahat ng ito. Hinawakan ni Sabrina ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang haplos nito ay malamig, kalkulado. Kalimutan mo muna ang company. Nandito ka sa akin ngayon. Hindi umatras si Mateo. Hinayaan niya ang kamay nito na manatili roon habang ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay gustong umiwas. Ito ang plano. Ang mapanganib na laro. Kailangan niyang paniwalain si Sabrina na bumabalik na siya dito, na epektibo ang mga ginawa nito. Iyon lang ang paraan para makuha niya ang ebidensya na kailangan niya, ebidensya na si Sabrina ay may masamang balak laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Isang maliit na digital recorder sa kanyang bulsa ang tahimik na nagre-record ng kanilang usapan. Tama ka, sabi ni Mateo, ang boses niya ay malambing, isang kasinungalingan. Pasensya na. Ngumiti si Sabrina, isang ngiting matagumpay. That's better. I miss this, you know. Tayong dalawa. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Mateo, hindi niya napigilan. Isang gabi sa kusina nila. Nagluluto si Ara ng adobo, suot ang isa sa mga lumang t-shirt niya. May harina sa kanyang ilong at nakapusod ang kanyang buhok. Tumatawa siya dahil sa isang corning biro na sinabi ni Mateo. Ang tunog ng tawa niyang iyon ang pinakamagandang musika sa mundo para sa kanya. Nilapitan niya ito mula sa likod at niyakap. Mahal na mahal kita, Linres Del Fierro, bulong niya. Humarat si Ara, ang mga mata ay nagniningning. Mas mahal kita kahit corny ka pa. Mateo. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nakatingin sa kanya si Sabrina, ang mga mata ay may bahid ng inis. Sorry, ulit niya. May naalala lang. Sana ako ang naalala mo, sabi ni Sabrina, may pahiwatig ng pagbabanta sa boses. Tumango lang si Mateo. Buong gabi, nagkunwari siyang nakikinig sa mga kwento ni Sabrina tungkol sa mga karibal nila sa negosyo, tungkol sa mga plano nito. Ngunit ang isip niya ay nasa iisang tao lang. Ara, nasaan ka na? Kumakain ka ba? Ligtas ka ba? Patawarin mo ako. Nang ihatid niya si Sabrina sa lobby ng kondo nito, akma siyang hahalikan nito sa labi. Mabilis siyang umilag ng bahagya kaya sa pisngi ito tumama. I need to go. Maaga pa ang meeting ko bukas, palusot niya. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Sabrina, ngunit tinakpan niya ito ng isang ngiti. Alright. Call me. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, ang unang ginawa niya ay tanggalin ang kanyang coat, na para bang gusto niyang alisin ang amoy ng pabango ni Sabrina sa kanyang katawan. Sumandal siya at napapikit. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi pisikal. Ito ay isang pagod sa kaluluwa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Dante, ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security. Sir. Dante, any news? Tanong ni Mateo, ang boses niya ngayon ay iba na. Wala na ang pagkukunwari. Ang naroon ay ang purong desperasyon at pag-aalala. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya.
Wala pa rin, sir. Nag-check na kami sa lahat ng kaibigan niya sa mga kamag-anak sa probinsya. Walang nakakaalam kung nasaan si Ma'am Ara. Para siyang naglaho. Napahampas si Mateo sa manibela. Use all our resources. Idoble ninyo ang bayad sa mga informant. I-check ninyo ang lahat ng bus terminals, lahat ng port, lahat ng airport records mula noong araw na umalis siya. I don't care how much it costs. Hanapin niyo siya. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Masusunod, sir. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Mateo ang isang folder na ibinigay sa kanya ni Sabrina kanina. A little gift, sabi nito kanina. Information about our biggest competitor. Baka makatulong sa'yo. Binuklat niya ang mga dokumento. Mga confidential financial reports. Mga listahan ng kliyente. Ito ay isang bitag. Alam niyang isang bitag ito. Kung gagamitin niya ang mga impormasyong ito, maaari siyang kasuhan ng corporate espionage. Ito ang gusto ni Sabrina, ang sirain siya, hindi lang sa personal, kundi pati na rin sa profesional. Itinabi niya ang folder. Hindi niya ito kailangan. Ang kailangan niya ay si Ara. Nang malapit na siya sa kanyang kondo, muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Dante ulit. Inaasahan niyang may magandang balita ito. Ngunit ang boses ni Dante sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay seryoso at puno ng pag-aalala. Sir, I think may problema. Anong problema? Tanong ni Mateo, biglang kinabahan. Nag-aalangang sumagot si Dante. May informant ako sa kampo ni Ma'am Sabrina. Isang bagay ang narinig niya. What is it? Spill it out, Dante. Humugot ng malalim na hininga si Dante bago magsalita. At ang mga sumunod niyang sinabi ang nagpayanig sa mundo ni Mateo sa pangalawang pagkakataon. Sir, nalaman ni Ma'am Sabrina na pinapahanap niyo si Ma'am Ara. Ang amoy ng alat ng dagat at ng sariwang kape ang una niyang nalalanghap tuwing umaga. Ito na ang bagong buhay ni Elara Reyes, o mas kilala na ngayon bilang si Maya. Isang maliit na bayan sa baybayin ng Batangas ang naging kanlungan niya. Ang marangyang kondo sa GEC ay napalitan ng isang simpleng kwarto na inuupahan niya sa itaas ng isang maliit na tindahan. Ang kanyang trabaho bilang isang freelance graphic artist ay pansamantala niyang tinalikuran para magtrabaho sa isang lokal na kapihan, ang Tea Kapihan sa Dalampasigan. Ang pagbabago ay napakalaki, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, nakakaramdam siya ng kapayapaan. Dito, wala si Mateo Del Fiero. Wala si Sabrina Montecillo. Wala ang mga lihim at ang sakit. Dito, siya lang at ang kanyang sariling lihim. Gabi-gabi, bago matulog, kinakausap niya ang maliit na umbok sa kanyang tiyan na unti-unti nang nahahalata. Habang nakahiga, dahan-dahan niyang hinahaplos ito. Hello, baby, pabulong niyang sabi sa katahimikan ng kanyang kwarto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng alon mula sa di kalayuan. Pasensya na kung ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo sa ngayon. Pero pangako, alagaan kita. Mamahalin kita ng sobra-sobra. Hindi mo mararanasan ang sakit na naramdaman ko. Pangako iyan ni Mama. Ito ang kanyang lakas. Ang bawat sipa na nararamdaman niya, kahit mahina pa, ay isang paalala na hindi siya nag-iisa. May dahilan ang kanyang pagtakas. May dahilan ang lahat ng kanyang pagtitiis. Sa kapihan, naging palagay na ang loob niya sa mga katrabaho at sa mga suki ng lugar. Isa na rito si Mang John, isang matandang mangingisda na may malalim na kulubot sa mukha at mga matang tila nababasa ang agos ng dagat. Araw-araw, sa parehong oras, nandoon ito para sa isang tasa ng mainit na barako. Isang hapon, habang pinupunasan ni Ara ang mesa, lumapit si Mang John. Ineng, sabi nito sa mahinang boses. Po, Mang John? May idadagdag po ba kayo? Nakangiting tanong ni Ara. Umiling ang matanda. Ang mga mata nito ay seryoso. Wala. Mag-iingat ka, Ineng. Napakunot ang noo ni Ara. Po. Bakit po? Tumingin si Mang Jun sa labas, sa kalsada, bago muling tumingin kay Ara. Sa dagat, kapag masyadong kalmado, kasunod niyan ay malakas na bagyo. Masyadong payapa ang dating mo dito. Ang mga taong may ganyang kapayapaan ay madalas hinahabol ng sarili nilang bagyo. Magmasid ka sa paligid. Pagkasabi noon, tumayo ito, nag-iwan ng bayad sa mesa, at tahimik na umalis. Naiwan si Ara na naguguluhan at medyo kinakabahan. Para saan ang babalang iyon?
Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, isang itim na kotse ang dumaan ng mabilis sa kanyang gilid. Isang mamahaling European car na hindi bagay sa simpleng kalsada ng kanilang bayan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pamilyar ang kotse. Iyon ang modelong ginagamit ng security team ni Mateo. Napatigil siya at nilingon ito, ngunit mabilis na itong nakalayo at lumiko sa isang kanto. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Guni-guni niya lang ba yon? O nagiging paranoid na siya dahil sa sinabi ni Mang Jun? Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Maraming may-ari ng ganoong kotse sa mundo. Imposibleng mahanap siya rito. Impossible. Pagdating niya sa kanyang silid, sinubukan niyang libangin ang sarili. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Naisip niyang maghanap ng balita. Matagal na siyang hindi tumitingin ng anumang may kinalaman sa Maynila. Ngunit ang pagkamausisa ay isang makating hindi mo mapigilang kamutin. Nag-type siya sa search bar, Mateo Del Fierro. Ang unang lumabas ay isang artikulo mula sa isang sikat na business and society magazine online. Ang pamagat, The Power Couple, Del Fierro Lee Mateo Del Fierro and Montecillo Heiress Sabrina Montecillo, spotted at the annual charity ball. Nanginginig niyang na-click ang link. Isang malaking litrato ang bumungad sa kanya. Naroon si Mateo, nakasuot ng isang eleganteng itim na tuksedo. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Sabrina, suot ang isang kumikinang na pulang bestida. Nakangiti si Sabrina sa kamera, isang ngiting nagpapahayag ng pag-aari at tagumpay. Si Mateo naman hindi nakangiti. Ang kanyang mga mata ay tila malungkot at malayo, isang bagay na marahil ay hindi mapapansin ng iba. Ngunit para kay Ara, ito ay isang tingin ng pagkakasala. Isang matinding kirot ang muling sumakop sa kanyang puso. Ang sakit na akala niya ay unti-unti nang naghihilom ay biglang bumalik, masariwa at mas malalim. So, totoo nga. Ipinagpatuloy niya ang buhay niya. Ipinagpatuloy niya ito kasama ang babaeng iyon. Mabilis niyang isinara ang laptop, na para bang kaya niyang isara ang sakit sa parehong paraan. Huminga siya ng malalim. Tama lang ang ginawa ko, bulong niya sa sarili. Tama lang ito. Ito ang katibayan na kailangan niya para patatagin ang kanyang loob. Gabi na. Ang bayan ay tahimik na. Ang tanging maririnig ay ang paghampas ng alon sa dalampasigan, isang tunog na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay parang isang malungkot na himig. Nakahiga na siya, yakap ang kanyang sarili, sinusubukang alisin sa isip ang litratong nakita. Bigla may kumatok. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan. Sino ang kakatok sa kanyang pinto sa ganitong oras ng gabi? Hindi siya gumalaw. Baka nagkamali lang ng pinto. Ngunit kumatok itong muli, mas malakas ngayon. 3 sunod-sunod na katok. Tiyak at hindi nag-aalinlangan. Nanginginig siyang bumangon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, bawat hakbang ay maingat. Sumilip siya sa maliit na butas sa gitna ng pinto. Isang lalaking nakatayo sa dilim. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ang tindig nito ay malaki. Hindi niya ito kilala. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki ang sumagot, kalmado at direkta, mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Pinapunta ako ni Sir Mateo. Sir, nalaman ni Ma'am Sabrina na pinapahanap niyo si Ma'am Ara. Ang mga salita ni Dante ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na kotse ni Mateo. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Paano? Tanong ni Mateo, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng papalapit na bagyo. Hindi ko sigurado, sir, sagot ni Dante sa kabilang linya. Pero ayon sa informant ko, hindi siya galit. Tuwang-tuwa pa raw siya nang malaman niya. Para daw siyang isang manlalaro ng chess na hinihintay lang ang kalaban na gawin ang inaasahan niyang dalaw. Isang bitad. Ang salitang iyon ay umalingaw sa isipan ni Mateo. Ang lahat ng ito, ang pagpapakita ni Sabrina, ang mga impormasyon, ang pagpapanggap niya, ay isang malaking bitad, at siya, na akala niya ay naglalaro, ay ang mismong papasok dito. At ngayon, alam na ni Sabrina kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi ang kumpanya. Hindi ang pera. Si Ara. Biglang tumunog ang isa pa niyang telepono, ang personal niyang numero.
Isang hindi rehistradong numero. Alam na niya kung sino ito. Go, utos niya kay Dante bago patayin ang tawag at sagutin ang isa. Hello. Isang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Isang tawang pamilyar at nakakakilabot. Ang tawa ni Sabrina. Kamusta, mahal? Sabi nito, ang bawat salita ay puno ng lason. Mukhang may hinahanap ka raw. Hindi sumagot si Mateo. Pinakiramdaman niya ang bawat salita nito. Huwag ka nang mag-alala, patuloy ni Sabrina. Natapos na ang paghahanap mo. Dahil nahanap ko na ang nawawala mong kayamanan. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nasaan siya? Iyon lang ang salitang nagawa niyang bitawan, ang boses ay basag. Tumawa ulit si Sabrina. See you soon, Mateo. At ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Mateo na nakatulala, hawak ang telepono. Ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan ay isang bagay na hindi niya sanay. Siya ang laging may kontrol. Ngayon, para siyang isang tau-tauhan na hinihila ng mga tali. Ilang minuto siyang nanatiling ganoon bago niya pinaandar ang kotse at pinaharurot ito pabalik sa opisina. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng plano. Pagdating niya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Del Fierro Tower, sasalubungin sana siya ng kanyang sekretarya, ngunit sininyasan niya itong huwag siyang istorbohin. Pumasok siya at ikinandado ang pinto. Ngunit bago pa man siya makaupo, isang malakas na katok ang narinig niya. Sir! Sir Mateo, emergency! Boses ni Dante. Binuksan ni Mateo ang pinto. Si Dante ay nakatayo roon, namumutla at hingal na hingal, hawak ang isang tablet. Sir, kailangan niyong makita to. Pumasok si Dante at isinara ang pinto. Inabot niya ang tablet kay Mateo. Ilang linggo ko na pong tinitingnan ang mga galaw ni Ma'am Sabrina. Pero may hindi tumutugma. Masyadong malaki ang ginagastos niya. Masyadong malawak ang net worth niya para sa isang tao na ang pamilya ay halos nalugi na. Kaya sinundan ko ang pera. Ipinakita ni Dante ang isang diagram sa screen. Isang network ng mga bank accounts at mga shell companies. Ang pera ay hindi nanggagaling sa mga Montecillo. Nanggagaling ito sa isang kumpanya na nakarehistro sa Cayman Islands. Isang kumpanyang pag-aari ng I. Huminto si Dante, tila nag-aalangang sabihin ang pangalan. Itinuro ni Mateo ang pangalan sa pinagmulan ng lahat ng transaksyon. Isang pangalan na kilalang kilala niya. Isang pangalan na hindi niya kailanman inakalang makikita niya roon. Ricardo Del Fierro. Ang kanyang tiyuhin. Imposible, bulong ni Mateo, umiling-iling. That's impossible. Enoy uncle. Si Tito Ricardo. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. 2 linggo na ang nakalipas sa opisina mismo ni Ricardo. Pamangkin, sabi ng tiyuhin niya, inabutan siya ng isang baso ng mamahaling alak. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nabalitaan ko ang tungkol sa pagbabalik ni Sabrina. Mag-ingat ka sa kanya. Isang ahas ang babaeng iyan. I know, Tito, sagot ni Mateo. I can handle her. Tumango si Ricardo, tinapik ang kanyang balikat. Alam ko. Matalino ka. Pero tandaan mo, kailangan mong maging mas matalino sa kanya. Patience is key. Hayaan mo siyang isipin na nananalo siya. At kapag kampante na siya, doon ka kumilos. Patience is key. Hayaan mo siyang isipin na nananalo siya. Ang mga salitang iyon ngayon ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang likod. Ang mga payo ng kanyang tiyuhin hindi iyon mga payo. Iyon ay mga instruksyon. Mga instruksyon para dahan-dahan siyang lumakad papasok sa bitad. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang impormasyon kung paano nahanap ni Sabrina si Ara sa isang malayong probinsya. Ang mga confidential na dokumento ng kanilang kakompetensya. Ang tiempo ng lahat. Ang kanyang tiyuhin. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama mula nang mamatay ang kanyang ama. Ang taong laging sumusuporta sa kanya. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang matinding galit, mas malala kaysa sa naramdaman niya para kay Sabrina, ang bumalot sa kanyang puso. Ito ay isang galit na may kasamang sakit. Ang sakit ng pagkakanulo mula sa sarili mong dugo. Napasuntok siya sa kanyang mesa, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. All this time, bulong niya sa sarili. All this time, nasa likod ko lang ang kalaban.
At sa mismong sandaling iyon, umilaw ang kanyang telepono. Isang text message mula sa parehong numerong hindi rehistrado kanina. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang litrato. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Si Ara. Nakaupo sa isang silyang kahoy sa gitna ng isang madilim na silid. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. May bakas ng tuyong luha sa kanyang mga pisngi at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Gusto niyang wasakin ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Pagkatapos, sa ilalim ng litrato, may isa pang mensahe. Isang address ng isang abandonadong warehouse sa labas ng Maynila. At isang pangungusap na tuluyang gumiba sa kanyang mundo. Pumunta ka mag-isa o hindi mo na makikita ang mag-ina mo. Mag-ina. Mother and child. Napatingin si Mateo sa litrato ulit. Sa tiyan ni Ara. Sa paraan ng pagkakaupo nito, tila pinoprotektahan ito. Buntis si Ara. Ang babaeng mahal niya ay bihag. At dinadala niya ang kanilang anak. Isang malamig na takot ang dumaloy sa kanyang buong katawan, mas malakas kaysa sa galit, mas malakas kaysa sa sakit. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang desperadong pangangailangan na iligtas sila. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang unang gumising sa kamalayan ni Ara. Nakatali siya sa isang matigas na silyang kahoy, ang mga lubid ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang mga braso at binti, kumikirot sa tuwing sinusubukan niyang gumalaw. Nasa gitna siya ng isang malawak at madilim na warehouse. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang maruruming bintana sa itaas, na nagbibigay liwanag sa mga nagkalat na kahon at abandonadong makinarya. Ang takot ay isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon, may ibang damdamin na nagsisimulang umusbong, isang mabangis na determinasyon. Napahawak siya ng bahagya sa kanyang tiyan gamit ang mga daliri, sa abot ng kanyang makakaya. Kapit lang, baby. Kapit ka lang para kay mama. Ang malalakas na yabag ay pumunit sa katahimikan. Mula sa dilim, lumitaw si Sabrina. Ang kanyang pulang bestida ay tila apoy sa gitna ng kadiliman. May isang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng pagkamuhi at tagumpay. Gising ka na pala, sabi ni Sabrina, ang boses ay parang seda na may tinik. Akala ko kailangan pa kitang buhusan ng malamig na tubig. Pero sa bagay, lagi ka namang mukhang basang sisiw. Hindi sumagot si Ara. Itinuon niya ang kanyang lakas sa pagpapanatiling kalmado ng kanyang paghinga. Hindi niya ibibigay kay Sabrina ang satisfaksyon na makita siyang nasasaktan. Alam mo, nakakaawa ka, patuloy ni Sabrina, umiikot sa kanya na parang isang buitre. Akala mo na panalunan mo si Mateo. Akala mo sayo na siya. Pero tingnan mo ngayon. Isang salita ko lang, isang litrato lang, at tumakbo ka na palayo. Ganyan ka kadaling basagin. Huminga ng malalim si Ara. Hindi ako ang talunan dito, Sabrina. Tumawa si Sabrina. Talaga? Nakatali ka sa upuan. Ang lalaking mahal mo, babalik na sa akin. At ikaw mawawala ka na lang na parang bula. Sino sa tingin mo ang talunan? Biglang tumunog ang cellphone ni Sabrina. Tiningnan niya ito at mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker mode, tila gustong iparinig kay Ara ang kanyang tagumpay. Hello? Isang pamilyar na boses ng lalaki ang narinig ni Ara mula sa telepono. Isang boses na narinig na niya noon sa mga pagtitipon ng pamilya. Nakuha mo na ba siya? Tanong ng boses. Naman, Tito Ricardo, sagot ni Sabrina na may pagmamalaki. Nandito na siya. At naghihintay na lang sayo. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Tito Ricardo. Ang tiyuhin ni Mateo. Magaling, sabi ni Ricardo sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado at malamig. Huwag kang gagawa ng kahit ano hanggat wala ako. Papunta na ako dyan para tapusin ang lahat. Siguraduhin mong walang makakaalam nito, lalo na si Mateo. Don't worry, Tito. Ang alam niya, ako lang ang kalaban niya. Hindi niya alam na ang sarili niyang pamilya ang tatapos sa kanya. Ibinaba ni Sabrina ang tawag, ang mukha ay nag-umapaw sa kasamaan. Ngunit hindi na siya nakikita ni Ara. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik. Ang mga pakiusap ni Mateo na magtiwala siya. Ang mga pagod niyang mata. Ang mga lihim na tawag. Ang pag-iwas niya. Hindi iyon pagtataksil. Iyon ay pag-iingat. Ang peking relasyon nila ni Sabrina iyon ay isang palabas. Isang palabas para iligtas siya.
At siya, sa kanyang pagiging bulag sa sakit at pagdududa, ay hindi ito nakita. Lumakad siya palayo, diretsyo sa bitag na inihanda para sa kanya. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding pagsisisi, at pagkatapos ay isang nag-aalab na galit. Galit hindi para kay Mateo, kundi para sa sarili niya. At isang matinding takot para sa lalaking nag-alay ng lahat para sa kanya. Kailangan niyang makatakas. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa madilim na sahig. Sa ilalim ng isang sirasirang kahon may kumislap. Isang piraso ng basag na bote. Ang bawat kilometro na tinatakbo ng kotse ni Mateo ay parang isang oras. Sa tabi niya, si Dante ay abala sa kanyang tablet, nagbibigay ng updates sa isang maliit na team ng mga pinagkakatiwalaan nilang security personnel na nakasunod sa kanila sa isang itim na van. Sir, 5 kilometro na lang, sabi ni Dante, ang boses ay tensyonado. Ang team ay nasa posisyon na sa paligid ng perimeter. Hinihintay na lang nila ang hudyat mo. Tumango si Mateo, ang mga mata ay nakapokus sa daan, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang imahe ni Ara na nakatali ay nakatatak sa kanyang isipan. At ang mga salitang imag-ina mo. Ang galit niya sa kanyang tiyuhin ay naging isang malamig at matalim na bagay sa kanyang dibdib. Ngunit kailangan niya itong isantabi. Ang prioridad niya ay si Ara at ang kanilang anak. Nang makarating sila sa isang ligtas na distansya, ipinarada ni Mateo ang kotse sa likod ng ilang matataas na talahib. Bumaba sila. Dante, manatili kayo rito, utos ni Mateo, ang boses ay walang emosyon. Ako ang papasok. Hintayin niyo ang hudyat ko. Kung hindi ako makalabas sa loob ng 10 minuto, o kung may marinig kayong putok ng baril, pasukin niyo. Pero, sir, that's an order, sabi ni Mateo, ang tingin niya ay kasing tigas ng bakal. Tumango si Dante, walang nagawa kundi sumunod. Nag-isa, tahimik na gumalaw si Mateo sa kadiliman na parang isang anino. Bawat galaw niya ay kalkulado. Inikot niya ang warehouse, naghahanap ng ibang pasukan. Nakita niya ang isang mataas na bintana na bahagyang nakabukas. Walang ingay siyang umakyat at sumilip sa loob. At doon, nakita niya ito. Ang puso niya ay tila dinurog. Si Ara. Nakatali. At si Sabrina, papalapit dito, may hawak na isang piraso ng kahoy. Wala nang 10 minuto. Wala nang hudyat. Sinimulan ni Arang igalaw ang kanyang upuan, dahan-dahan, sentimetro bawat sentimetro, sinusubukang abutin ang basag na bote. Ang mga lubid ay lalong humihigpit, nag-iwan ng mga pulang marka sa kanyang balat. Malapit na. Kaunti na lang. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Sabrina, napansin ang kanyang paggalaw. Ngunit bago pa man makalapit si Sabrina, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa isang bakal na pinto sa gilid. Sabay silang napalingon. Ang pinto ay bumukas ng malakas at mula roon, pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sabrina, nagniningas na parang mga baga. Mateo, gulat na sabi ni Sabrina. Bitawan mo siya. Ang boses ni Mateo ay hindi pa sigaw. Ito ay isang mababa at mapanganib na utos, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tumawa si Sabrina, kahit na may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit kay Ara at inilagay ang hawak niyang kahoy sa lid nito. Ang galing! Sumunod ka nga. Pero sabi ko, mag-isa ka lang. Nandito na ako. Mag-isa, nagsinungaling si Mateo, dahan-dahang lumalapit. Pakawalan mo na si Ara. Ako ang kailangan mo, hindi siya. Ikaw nga, sabi ni Sabrina. Pero mas masarap sirain ka sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng mahalaga sayo. Itinaas ni Sabrina ang kahoy, akmang ihahampas kay Ara. Sabrina, huwag, sigaw ni Mateo, akmang susugod. Ngunit sa sandaling iyon, ang malaking pinto sa harap ng warehouse ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang nakakabinging tunog. Mula sa liwanag sa labas, pumasok ang ilang mga anino. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, naglalakad na may kumpiyansa, na para bang pag-aari niya ang lugar. Si Ricardo Del Fierro. May hawak siyang baril, nakatutok ng diretsyo kay Mateo. Huminto si Mateo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati, ang sakit ng sukdulang pagkakanulo. Ngumiti si Ricardo, isang ngiting nakakapanlamig.
Salamat sa pagdating, pamangkin, sabi nito, ang boses ay kalmado at puno ng tagumpay. Pinadali mo ang lahat. Ang tingin ni Mateo ay napako sa kanyang tiyuhin, at sa isang saglit, ang buong warehouse ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Para kay Ara, tila bumagal ang lahat. Ang bawat detalye ay naging malinaw, ang malamig na ngiti ni Ricardo, ang takot sa mukha ni Sabrina na ngayon ay naguguluhan, at ang purong sakit sa mga mata ni Mateo. Wala na ang takot sa puso ni Ara. Ang natitira na lang ay isang nag-aalab na galit at isang desperadong pangangailangan na protektahan ang lalaking nagtangkang protektahan siya. Tito, bulong ni Mateo, ang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwala. Bakit? Tumawa si Ricardo. Bakit? Dahil sawang-sawa na ako na nasa anino ng ama mo at ngayon nasa anino mo naman. Ang Del Fierro Corporation ay dapat sa akin. Ako ang mas matalino. Ako ang mas karapat-dapat. Kaya ginamit mo ako, sigaw ni Sabrina, napagtanto na isa lang siyang piyesa sa laro ni Ricardo. Ang sinabi mo, tutulungan mo akong maghiganti. Ang usapan natin, sisirain natin siya, hindi papatayin. Ang mga tangang tulad mo ay madaling gamitin, Sabrina, sagot ni Ricardo nang walang tingin-tingin sa kanya. Ang baril ay nanatiling nakatutok kay Mateo. Ngayon, tapusin na natin ito. Sa pagkamatay ni Mateo, at sa pagkakadawit mo sa krimen, walang sinuman ang hahadlang sa akin. Hindi, isang malakas na sigaw ang pumunit sa tensyon. Lahat ay napatingin kay Ara. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, tumayo siya kasama ang upuan na nakatali sa kanya, ang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi ka magtatagumpay, Ricardo, sigaw niya, ang boses ay matatag. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang usapan niyo ni Sabrina sa telepono. Alam kong ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ang mga tauhan ni Ricardo sa likod niya ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa, ang kanilang kumpiyansa ay bahagyang nayanig. Manahimik ka, sigaw ni Ricardo, ang kalmadong maskara ay nagsisimula ng masira. Ngunit hindi na tinag si Ara. Tumingin siya kay Mateo. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila ulit, nagtama ang kanilang mga mata. At sa mga mata niya, ipinarating niya ang lahat, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pag-unawa, at ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Mateo, patawarin mo ako, sabi niya, ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ako naniwala sa iyo. Patawad. Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Ara sa mukha ni Mateo, isang kislap ng pag-asa. Iyon ang hudyat na hinihintay nito. Sa isang iglap kumilos si Mateo. Gamit ang bilis na hindi inaasahan, sinipa niya ang isang bakal na bariles sa kanyang tabi, ipinagulog ito papunta sa mga tauhan ni Ricardo. Sa pagkakagulo, sumugod siya, hindi papunta kay Ricardo, kundi papunta kay Ara. Dante, ngayon na, sigaw niya. Kasabay ng sigaw niya, ang mga bintana sa itaas ay nabasag. Mula roon, bumaba ang mga security personnel ni Mateo gamit ang mga lubid. Mula sa mga pinto sa gilid, pumasok ang iba pa, pinamumunuan ni Dante. Nagsimula ang kaguluhan. Si Ricardo, sa kanyang pagkataranta, ay ipinutok ang baril papunta kay Mateo. Ngunit si Mateo ay nakarating na kay Ara. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang pananggalang, niyakap si Ara at ang upuan, at itinumba sila sa sahig, papalayo sa direksyon ng bala. Ang tunog ng putok ng baril ay sinundan ng tunog ng mga sirena ng pulis sa labas, palakas ng palakas. Game over, Ricardo, sigaw ni Dante. Natulala si Ricardo na pagtantong nabigo na siya. Si Sabrina naman ay napaupo na lang sa sahig, umiiyak. Ang mga tauhan nila ay mabilis na napasuko ng team ni Dante. Ang mga pulis ay pumasok sa warehouse, ang kanilang mga ilaw ay sumasayaw sa mga pader. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo ay nakayakap pa rin kay Ara. Dahan-dahan niyang kinalagan ang mga lubid sa kanyang mga kamay at paa. Nang sa wakas ay malaya na siya, niyakap niya si Mateo ng napakahigpit. Mateo. Mateo, iyak niya sa dibdib nito. Ellie, nandito na ako, bulong ni Mateo, ang boses ay nanginginig. Ligtas ka na. Ligtas na kayo. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Ara, ang noo, ang mga pisngi. Ang bawat halik ay isang pangako na hindi na niya ito hahayaang mawala ulit. Nang mahuli na ng mga pulis si Ricardo at Sabrina, at habang ang lahat ay unti-unti nang kumakalma, nanatili silang magkayakap sa sahig, sa isang mundo na sila lang ang laman. Ang sakit. Ang mga kasinungalingan. Ang paghihiwalay.
Ang lahat ng iyon ay nawala, pinalitan ng isang matinding pakiramdam ng kaluwagan at pagmamahal. Itinaas ni Ara ang kanyang mukha para tingnan si Mateo. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, pinupunasan ang kanyang mga luha. Akala ko ang hindi niya matapos ang sasabihin. Wala nang akala ko, sabi ni Mateo. Totoo na to, magkasama na tayo. Tumango si Ara, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Ngunit bigla, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang tiyan, isang kirot na mas matalas at mas malakas kaysa sa kahit anong sakit na naramdaman niya dati. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Napangiwi siya sa sakit. Ara. Anong nangyayari? Tanong ni Mateo, ang pag-aalala ay agad na bumalik sa kanyang mukha. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay puno ng bagong takot. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang mga binti. Napatingin siya sa ibaba. Isang mansa ng dugo ang kumakalat sa kanyang bestida. Mateo, bulong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang baby ni. Bago pa man siya mawala ng malay, ang huli niyang nakita ay ang takot at desperasyon sa mukha ni Mateo habang isinisigaw nito ang kanyang pangalan. Ang puting pader ng ospital. Ang tahimik na tunog ng mga makina. Ang amoy ng antiseptic. Ito ang mundong bumalot kay Mateo sa loob ng 6 na oras na parang isang kawalang hanggan. Nakaupo siya sa isang upuan sa labas ng emergency room, ang kanyang tuksedo ay may bahid ng dugo at alikabok, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Bawat minutong lumilipas ay isang pagdurusa. Ang imahe ni Ara na walang malay sa kanyang mga braso, ang dugo, ang takot sa mga mata nito, bago ito pumikit, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Siya ang may kasalanan. Kung naging tapat lang sana siya mula sa simula. Kung pinagkatiwalaan lang sana niya ang lakas ni Ara. Hindi sana sila aabot sa puntong ito. Ang lahat ng ginawa niya para protektahan sila ay siya ring naglagay sa kanila sa pinakamatinding panganib. Emer Del Fierro. Nag-angat siya ng tingin. Isang doktor na may pagod ngunit mabait na mukha ang nakatayo sa kanyang harapan. Agad na tumayo si Mateo, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Ang asawa ko, ang anak ko, kamusta sila, Dok? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. They are both fighters, Emer Del Fierro. Naging komplikado ang sitwasyon dahil sa stress at physical trauma. Pero nagawa naming patatagin ang kondisyon ni Emer Del Fierro. At ang baby, malakas ang heartbeat niya. Pareho silang ligtas. Parang isang malaking bato ang natanggal sa dibdib ni Mateo. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili, ang kanyang mga binti ay biglang nanlambot sa sobrang kaluwagan. Salamat, Doc. Maraming salamat, sabi niya, ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga mata. Nang mailipat na si Ara sa isang pribadong silid, hindi umalis si Mateo sa tabi nito. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay nito, at pinagmasdan ang payapang mukha nito habang natutulog. Ang balat nito ay maputla pa rin, ngunit ang paghinga nito ay panatag na. Doon, sa katahimikan ng silid, ibinulong niya ang lahat ng salitang hindi niya nasabi. Patawarin mo ako, mahal, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Patawarin mo ako sa lahat. Sa bawat kasinungalingan, sa bawat lihim. Akala ko pinoprotektahan kita, pero sinaktan lang kita. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko, Ara. At hindi ko nakita yon. I'm so sorry. Hinalikan niya ang kamay nito at idinikit sa kanyang pisngi. Doon siya nanatili, binabantayan ito, hanggang sa ang sikat ng araw ay nagsimula ng pumasok sa bintana. Dahan-dahang iminulat ni Ara ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang kisam ng ospital. Ang una niyang naramdaman ay ang sakit sa kanyang katawan. At ang una niyang naalala ay ang dugo. Ang baby, bulong niya, ang takot ay agad na bumalik. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Lele, he's okay, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Napalingon siya. Naroon si Mateo, ang mga mata ay namumugto ngunit puno ng pagmamahal. Ligtas siya. Ligtas kayo. Isang hininga ng kaluwagan ang kumawala kay Ara. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng pasasalamat. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Nagkatinginan lang sila.
Sa mga tingin na yon, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, ay unti-unting natutunaw. Narinig ko, sabi ni Ara sa mahinang boses. Ang alin? Tanong ni Mateo. Ang mga sinabi mo habang tulog ako. Nakita ni Ara ang pagkagulat sa mukha ni Mateo, na sinundan ng isang malalim na pagsisisi. Lahat ng iyon ay totoo, Ara. Umiling si Ara. Ako dapat ang humingi ng tawad, Mateo. Hindi ako nagtiwala. Kung naniwala lang sana ako sa puso ko, sa pagmamahal mo, hindi sana tayo umabot sa ganito. Pareho tayong nagkamali, sabi ni Mateo, mas hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Ang importante, nandito tayo ngayon. Magkasama. At may pagkakataon tayong itama ang lahat. Tumango si Ara. Ito ang simula. Ang tunay na simula. Makalipas ang ilang buwan, ang mga alaala ng warehouse at ng ospital ay unti-unti nang nagiging isang malayong bangungot. Ang kaso laban kay Ricardo at Sabrina ay umuusad, ang kanilang pagkakasala ay malinaw at hindi maikakaila. Ang Del Fierro Corporation ay panandaliang nayanig, ngunit sa pamumuno ni Mateo, na ngayon ay mas matatag at mas bukas, mabilis itong nakabangon. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kumpanya, kundi sa kanilang tahanan. Ang kanilang kasal ay hindi na isang lihim. Sa isang simpleng salusalo kasama ang mga malalapit na kaibigan at tapat na empleyado, ipinakilala ni Mateo si Ara bilang kanyang asawa, ang reyna ng kanyang buhay. Isang gabi, sa nursery na pininturahan nila ng kulay na mapusyaw na asul at dilaw, si Mateo ay nakatayo sa tabi ng kuna, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang anak. Si Miguel Del Fierro. Si Miggy. Ang maliit na anghel na may mga mata ng kanyang ina at ilong niya. Mahimbing itong natutulog, ang maliliit nitong kamay ay nakakuyom. Naramdaman ni Mateo ang isang peres ng braso na yumakap sa kanya mula sa likod. Ang pamilyar na amoy ni Ara ang pumuno sa kanyang mga pandama. Ipinatong ni Ara ang kanyang baba sa balikat ni Mateo, sabay nilang pinagmasdan ang kanilang anak. Ang payapa niya, bulong ni Ara. Dahil alam niyang ligtas siya, sagot ni Mateo, inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Ara. Dahil alam niyang nandito tayo. Pareho. Humarap si Ara sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning sa liwanag na nagmumula sa labas. Wala na ang anino ng pagdududa, wala na ang bakas ng sakit. Ang naroon na lang ay pag-ibig at isang tiwalang hindi na kailanman mayayanig. Mahal na mahal kita, Mateo Del Fierro, sabi niya, ang bawat salita ay taos puso. Ngumiti si Mateo, isang tunay at malawak na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mas mahal kita, Linres Del Fierro, sagot niya, idinikit ang kanyang noo sa noo nito. Ngayon at magpakailanman. Sa labas, ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan ng Maynila. Sa loob ng kanilang tahanan, sa katahimikan ng nursery, isang pamilya ang nabuo. Isang pag-ibig na sinubok ng apoy, pinatatag ng pagkakanulo, at sa huli, ay pinagbuklod ng isang katotohanan na ang tunay na pundasyon ng anumang pagmamahalan ay hindi ang kawalan ng pagsubok, kundi ang pagkakaroon ng tiwalang hindi natitinag. Ito ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Mateo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bawat pait, bawat takot, at bawat bigat na pinagdaanan ng ating mga bida. Naramdaman ko ang sakit ng pagkakanulo sa mga mata ni Ara, at ang bigat ng pagsisisi sa bawat paghinga ni Mateo. Naging isang hamon na isalaysay ang isang kwentong puno ng mga lihim at hindi pagkakaunawaan, ngunit sa puso ng lahat ng ito, may isang aral na nais kong ibahagi. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay magulo. Ito ay masakit. At kung minsan, ito ay nagkakamali. Ngunit ito rin ay isang paalala na ang tunay na pundasyon ng isang matatag na relasyon ay ang tiwala, ang kakayahang maniwala sa taong mahal mo, kahit na ang lahat ng bagay sa paligid ay sumisigaw na huwag. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, naramdaman nyo hindi lamang ang kilig, kundi pati na rin ang halaga ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. At sana, nag-iwan ito sa inyo ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may liwanag na naghihintay sa umaga. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section.
Hanggang sa ating susunod na kwento.